Sa isang tahimik ngunit kilalang unibersidad sa Maynila, kung saan nag-aaral ang mga anak ng pinakamayayamang pamilya, mga eskolar na nagsisikap makaahon sa buhay, at mga kabataang nangangarap maging matagumpay balang araw. Walang sinuman ang nakakaalam na isang babaeng papasok bilang ordinaryong estudyante ang magpapabago sa takbo ng maraming buhay. Ang kanyang pangalan ay Atty. Isabela Reyes, 31 taong gulang, isa sa pinakabatang respetado at kinatatakutang abogado sa bansa. Kilala siya sa korte bilang isang babaeng hindi kailanman tumanggap ng kasong hindi niya kayang ipaglaban. Sa bawat paglilitis na kanyang hinawakan, hindi lamang talino ang kanyang sandata kundi katapatan sa batas at malasakit sa mga taong inaapi. Sa kabila ng kanyang tagumpay, tahimik niyang tinanggap ang isang napakadelikadong misyon na hindi alam ng kahit sino sa kanyang mga kaibigan. Bilang legal consultant ng isang espesyal na task force ng Department of Justice, natuklasan niyang may malawak na sindikatong gumagamit ng isang prestihiyosong unibersidad upang mag-recruit ng kabataang sangkot sa pagmeke ng mga legal na dokumento, pananakot sa mga testigo, at pagkuha ng mahuhusay na estudyante upang maging bahagi ng kanilang iligal na operasyon. Walang ebidensyang sapat upang maaresto ang mga nasa likod nito. Kaya isang mapanganib na plano ang nabuo. Kailangang may pumasok sa loob ng unibersidad bilang estudyante. Isang taong may sapat na talino upang makuha ang tiwala ng lahat, ngunit may sapat ding lakas ng loob upang harapin ang panganib. At walang ibang pinili kundi si Atty. Isabela Reyes. Kasama rin sa mga pangunahing tauhan si Daniel Cruz, 22 taong gulang, isang working student na kumukuha ng kursong political science. Tahimik, responsable, at laging inuuna ang pag-aaral kaysa sa anumang luho. Hindi alam ng karamihan na tuwing gabi ay nagtatrabaho siya bilang waiter upang maipagamot ang kanyang inang may sakit. Pangarap niyang maging abogado balang araw, ngunit araw-araw ay sinusubok ang kanyang katatagan dahil sa kahirapan. Naroon din si Professor Adrian Valdez, isang respetadong propesor sa College of Law na hinahangaan ng mga estudyante dahil sa kanyang katalinuhan at kahigpitan. Sa paningin ng lahat, isa siyang huwarang guro. Ngunit may mga lihim na tanging ilang tao lamang ang nakaalam. Ang dean ng kolehiyo, si Dean Ricardo Mendoza, ay kilala bilang isang mabait at mapagbigay na administrador. Madalas siyang magbigay ng scholarship at tulong pinansyal sa mga estudyante. Ngunit sa likod ng kanyang palangiting mukha ay may mga desisyong hindi kailanman dapat mabunyag. At nariyan din si Samantha Flores, ang pinakasikat na estudyante sa unibersidad. Maganda, mayaman, matalino, at anak ng isang kilalang negosyante. Marami ang naiinggit sa kanya dahil tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit ang hindi alam ng kanyang mga kaklase, gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa mga lihim na hindi niya masabi kahit kanino. Sa unang araw ng semestre, walang sinuman sa campus ang naghinalang ang bagong transfer student na tahimik na naglalakad habang may bitbit na simpleng backpack at ilang lumang libro ay isa ng ganap na abogado. Suot ni Atty. Isabela Reyes ang isang simpleng puting blouse, maong, at puting sapatos. Walang mamahaling alahas. Walang mamahaling sasakyan. Dumating siya sakay ng pampublikong jeep upang walang makahalata. Ang kanyang buhok ay nakapusod lamang, at ang salamin sa kanyang mukha ay sapat upang magmukha siyang mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, isa-isa niyang pinagmamasdan ang bawat gusali, bawat estudyanteng nagkukwentuhan, bawat gwardyang nakapwesto sa gate, at bawat CC camera na nakatutok sa iba't ibang direksyon. Hindi lamang siya pumapasok bilang estudyante. Pumapasok siya sa isang lugar na maaaring sumira sa kanyang karera o kumitil sa kanyang buhay kapag nagkamali siya ng isang hakbang. Ngunit bago tayo magpatuloy sa napakakapanabik na kwentong ito, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, hustisya, at mga revelasyong hindi niyo inaasahan, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel para hindi niyo ma-miss ang mga susunod pa nating kwento. At gusto rin naming malaman saan po kayo nanonood ngayon? I-comment niyo sa ibaba ang inyong lugar dahil nakakatuwang malaman kung saan saang panig ng mundo tayo pinagsasama ng ating mga kwento. Ngumiti si Atty. Isabela Reyes habang papalapit sa registration desk. Sa unang tingin ay isa lamang siyang ordinaryong estudyante na kinakabahang magsimula sa bagong paaralan. Ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang inaalala ang huling bili ng pinuno ng task force. Isabela, huwag kang magtiwala agad sa kahit sino.
Ang taong hinahanap natin ay maaaring propesor, maaaring estudyante, maaaring administrador o maaaring ang taong unang minityan ka sa loob ng campus. Hindi niya inakalang ilang minuto pa lamang ang lilipas mula nang makapasok siya sa unibersidad ay may pangyayaring magpapakita sa kanya na mas mapanganib ang misyong ito kaysa sa inaakala ng lahat. Huminto si Atty. Isabela Reyes sa harap ng registration desk habang inaabot ng staff ang kanyang class schedule. Maayos siyang ngumiti, katulad ng isang ordinaryong transfer student na nais lamang makapagsimula sa panibagong yugto ng kanyang pag-aaral. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay mabilis na tumatakbo ang kanyang isipan. Isinaulo niya ang bawat detalye sa paligid, ang posisyon ng mga security guard, ang direksyon ng mga CCTV camera, ang mga emergency exit, maging ang paraan ng pakikitungo ng mga empleyado sa bawat estudyante. Bilang isang abogado na ilang beses nang humarap sa mga kasong may kinalaman sa organisadong krimen, alam niyang kadalasan ay hindi nagsisimula ang katotohanan sa malalaking pangyayari. Nagsisimula ito sa maliliit na detalyeng hindi pinapansin ng karamihan. Habang papalayo siya sa registration area, may narinig siyang mahinang pagtatalo sa isang sulok ng gusali. Hindi siya agad lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang wala siyang napapansin, ngunit bahagya niyang binagalan ang kanyang hakbang upang marinig ang usapan. Kapag hindi ka pumayag, mawawala ang scholarship mo. Mahinang boses iyon ng isang lalaki. Sir, wala po akong ginagawang mali. Mahina namang sagot ng isang babae na halatang nanginginig. Huwag mo akong turuan. Isang pirma lang ang kailangan ko. Napahinto si Isabela. Hindi siya lumingon agad. Sa halip ay dumaan siya sa kabilang hallway at lumapit mula sa ibang direksyon upang hindi mahalatang nakikinig siya. Mula roon ay nakita niya ang isang babaeng estudyante na halos maiyak na habang nakayuko. Sa harapan nito ay isang lalaking nasa 50 taong gulang, nakasuot ng mamahaling polo at may G ng administrasyon. Hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit malinaw sa kilos nito na ginagamit nito ang kanyang posisyon upang takutin ang estudyante. Ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang may dumating na 2 estudyante. Agad na umiti ang lalaki. Okay na tayo. Malumanay nitong sabi. Pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Nanatiling nakayuko ang babae. Tahimik na lumapit si Isabela. Excuse me. Napatingin ang babae. Namumula ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Mabilis nitong pinunasan ang luha. Opo. Sigurado ka? Opo. May problema ba? Ngumiti ang babae ngunit halatang pilit lamang. Wala po. Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Hindi na siya hinabol ni Isabela. Bilang abogado, alam niyang kapag ang isang biktima ay hindi pa handang magsalita, ang pagpipilit ay lalo lamang magpapalayo rito. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Habang naglalakad palayo ang babae, may nahulog na maliit na papel mula sa kanyang notebook. Tahimik itong pinulot ni Isabela. Hindi niya agad binuksan. Isinilid muna niya ito sa bulsa. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang unang klase. Pumasok si Isabela sa silid. Halos lahat ng upuan ay may nakaupo na. May ilan pang napatingin sa kanya. Bagong transfer yata. Bakit parang mas matanda siya sa atin? Ang ganda niya. Model ba yan? Mahina lamang siyang umiti. Umupo siya sa pinakadulong bahagi ng silid. Hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil iyon ang pinakamagandang pwesto upang makita ang buong klase. Ilang sandali pa. Pumasok ang propesor. Good morning, class. Sabay-sabay na tumayo ang lahat. Nang makita ni Isabela ang mukha ng propesor, bahagya siyang natigilan. Si Professor Adrian Valdez. Isa sa mga pangalang nakalista sa confidential background report na ibinigay sa kanya bago magsimula ang misyon. Hindi ito pangunahing suspect. Ngunit isa ito sa mga taong posibleng may alam sa operasyon ng sindikato. Tahimik siyang naupo. Nagsimula ang lecture. Napansin niyang mahusay talaga ang propesor. Malinaw magturo. Mahusay magpaliwanag. At iginagalang ng lahat ng estudyante. Kung may itinatago man ito, hindi iyon makikita sa simpleng pagtingin. Makalipas ang halos 1 oras ay biglang nagsalita si Professor Adrian Valdez. May bago tayong estudyante. Lumingon ang buong klase kay Isabela.
Pwede bang magpakilala ka? Tumayo siya. Magandang umaga. Ako po si Isabella Reyes. Transfer student. Masaya po akong makasama kayo. Maikli lamang. Wala nang iba. Ngunit tila hindi iyon sapat para sa ilan. Biglang nagsalita si Samantha Flores mula sa unahan. Transfer ka? Opo. Saan ka galing? Sa Cebu po. Anong course mo dati? Pareho rin. Ang tahimik mo naman. Umiti lamang si Isabella. Hindi siya nagbigay ng dagdag na impormasyon. Napansin iyon ni Samantha. Bahagya itong umiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pala kaibigan. Parang sinusukat siya. Pagkatapos ng klase, lumapit si Daniel Cruz. Hi. Ako si Daniel. Kung kailangan mo ng tulong sa subjects, sabihin mo lang. Ngumiti si Isabella. Salamat. Napansin niyang simple lamang ang suot ni Daniel. Luma ang bag. May tahi ang manggas ng uniforme. At may maliit na paso sa kamay. Mga palatandaang sanay itong magtrabaho. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Samantha kasama ang tatlo nitong kaibigan. Daniel, hindi ka pa ba napapagod tumulong sa lahat? Tahimik lamang si Daniel. Pagkatapos ay tumingin si Samantha kay Isabella. Mag-ingat ka. Maraming mapagkunwari rito. Sabay talikod nito. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Isabella ang papalayong grupo. Hindi siya nasaktan. Mas naging interesado siya. Dahil bilang abogado, alam niyang ang mga taong unang nagbababala sa iba. Minsan sila rin ang may pinakamalaking itinatago. Habang papunta siya sa library upang suriin ang maliit na papel na napulot niya kanina. Hindi niya napansing mula sa ikalawang palapag ng gusali. May isang lalaking nakasuot ng itim na blazer ang tahimik na kumukuha ng kanyang litrato gamit ang isang professional camera. Pagkatapos nitong kumuha ng ilang larawan, kinuha nito ang cellphone at tumawag. Sir! Dumating na po siya. Tahimik ang nasa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo ay muli itong nagsalita. Opo. Walang duda. Siya nga ang abogado. Sa kabilang dulo ng linya ay walang narinig na kahit anong emosyon. Tahimik lamang ang boses ng lalaking kausap ng photographer, ngunit sapat ang lamig nito upang maramdaman ang panganib. Huwag ninyong gagalawin. Obserbahan lamang. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang alam niya. Napayuko ang lalaking may kamera. Opo, sir. Pagkatapos ay agad nitong binura ang lahat ng larawang kinunan sa memory card. Ngunit hindi nito alam. Bago pa siya makaalis, napansin na pala siya ni Atty. Isabella Reyes. Hindi man siya direktang lumingon habang kinukunan ng litrato, nasilip niya sa refleksyon ng salamin sa hallway ang maikling pagtaas ng kamera. Isang simpleng galaw. Ngunit sapat iyon para sa isang taong sanay magmasid. Hindi niya ipinahalata. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad patungo sa library. Mas mabilis pala silang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagpasok niya sa library ay agad siyang nagtungo sa pinakatahimik na bahagi ng ikatlong palapag. Halos walang tao roon. Naupo siya sa pinakadulong mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na papel na nahulog mula sa notebook ng babaeng estudyante. Maingat niya itong binuksan. Hindi iyon ordinaryong sulat. Isa itong photocopy ng isang legal document. Bahagyang napakunot ang kanyang noo. Nakalagay sa itaas ang pamagat. Affidavit Voluntary Withdrawal. Ngunit habang binabasa niya ang laman nito ay lalo siyang nagtaka. Ayon sa dokumento, kusang umaamin ang isang estudyante na tumigil ito sa pag-aaral dahil sa personal na dahilan. May pirma. May notaryo. May witness. Mukha itong legal. Ngunit, may mali. Isang maliit na detalye lamang. Halos hindi mapapansin ng ordinaryong tao. Ngunit bilang abogado, hindi iyon nakaligtas sa kanyang mata. Magkaiba ang uri ng tinta sa pirma at sa pangalan. Ibig sabihin, posibleng pinirmahan ang blankong papel bago pa inilagay ang ibang impormasyon. Isa itong uri ng document fraud. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ganito pala ang ginagawa ninyo. Mahina niyang sabi.
Bigla siyang naputol sa pag-isip nang may marinig siyang boses. May nakaupo ba rito? Napatingala siya. Si Daniel. May dala itong 3 libro. Pwede ba? Ngumiti si Isabela. Naman. Umupo si Daniel. Napansin nitong nakatingin si Isabela sa legal document. Law student ka ba dati? Tanong nito. Bahagyang ngumiti si Isabela. Mahilig lang akong magbasa. Tumango si Daniel. Pareho pala tayo. Napansin ni Isabela ang makapal na librong dala nito. Constitutional Law. Criminal Procedure. Evidence. Napangiti siya. Kahit undergraduate ka pa lang iyan na agad ang binabasa mo. Bahagyang natawa si Daniel. Wala kasi akong pambili ng review books kapag graduate na. Kaya ngayon pa lang nag-ipon na ako ng kaalaman. Hindi sinasadya. Napahanga si Isabela. Marami na siyang nakilalang law students. Ngunit bihira ang may ganitong determinasyon. Habang nag-uusap sila, may isang babaeng library staff ang mabilis na lumapit. Daniel. Hinahanap ka sa registrar. Nandoon daw ang scholarship office. Agad na tumayo si Daniel. Salamat po. Pag-alis nito, napansin ni Isabela na naiwan ang maliit nitong notebook. Daniel. Mahina niyang tawag. Ngunit nakalayo na ito. Kinuha niya ang notebook upang ibalik mamaya. Hindi niya sinasadyang bumukas ito. Sa unang pahina, may larawan ng isang matandang babae. Sa ibaba ay nakasulat. Para kay nanay. Balang araw magiging abogado rin ako. Napangiti si Isabela. Ngunit kasunod ng ngiti ay lungkot. Naalala niya ang sarili. Noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap. Noong wala rin siyang kasiguruhan kung maaabot ba niya ang pagiging abogado. Tahimik niyang isinara ang notebook. Hindi niya ito binasa pa. Iginagalang niya ang pribadong buhay ng ibang tao. Makalipas ang halos 1 oras. Lumabas siya ng library. Habang naglalakad sa hallway, napansin niyang halos lahat ng estudyante ay tila nagmamadaling bumaba. May kaguluhan. May sumisigaw. May nahulog. May estudyanteng nahulog. Mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya sa gitna ng quadrangle, nakita niyang nakapalibot ang daan-daang estudyante. Sa gitna, may isang babaeng nakahandusay sa semento. Duguan ang noo. Umiiyak ang mga kaklase. Napaatras ang iba sa takot. Agad na lumapit si Isabela. Bilang abogado ay may basic emergency response training siya. Lumuhod siya. Sinuri ang pulso. Buhay pa. Mahina. Pero buhay. Ambulansya. Sigaw niya. May tumawag agad. Habang sinusuri niya ang babae, bigla siyang natigilan. Nakilala niya ito. Ito ang parehong babaeng umiiyak kanina. Na pinipilit pumirma ng dokumento. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Hindi ito simpleng aksidente. Dahan-dahan niyang tiningnan ang itaas ng gusali. Nasa ika-4 na palapag ang bukas na bintana. Ngunit, may isang bagay na kakaiba. Sa railings ng bintana, may bakas ng pagkiskis. Parang may pilit na hinila. Hindi kusa ang pagkakahulog. May posibilidad na may nagtulak. Habang iniisip niya yon, biglang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Professor Adrian Valdez. Miss Reyes. Mahinahon itong sabi. Hayaan mo na ang mga medic. Tumayo si Isabela. Tahimik lamang siyang tumingin sa propesor. Pagkatapos ay nagsalita ito. Nakakalungkot. Isa na naman. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Isa na naman. Napansin din ni Professor Adrian ang sarili niyang nasabi. Agad siyang tumahimik. Ngunit huli na. Narinig na yon ni Isabela. At bilang isang abogado na sanay sa mga paglilitis, alam niyang ang mga salitang kusang lumalabas sa bibig ng isang tao ay kadalasang mas totoo kaysa sa mga salitang pinag-isipan. Hindi niya ipinakita ang kanyang hinala. Sa halip ay mahina lamang siyang tumango. Napoy. Napakalungkot. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot.
Kung sinabi ni Professor Adrian na isa na naman, ilan na ba talaga ang mga estudyanteng nangyari rito bago pa siya dumating? Habang abala ang mga medic sa paglalagay ng neck brace sa babaeng estudyante, tahimik na umatras si Atty. Isabela Reyes. Hindi siya nakisiksik sa mga taong nakapaligid. Mas gusto niyang obserbahan ang mga reaksyon ng bawat isa kaysa ang mismong kaguluhan. Sa maraming taon niyang nagtatrabaho bilang abogado, natutunan niyang ang tunay na salarin ay hindi palaging ang pinakakinakabahan. Minsan, ito pa ang pinakakalma sa lahat. Unti-unti niyang inikot ang kanyang paningin. May mga estudyanteng umiiyak. May mga nanginginig. May mga nagvi-video. May mga propesor na nag-uusap. Ngunit may isang tao ang hindi man lamang tumingin sa babaeng duguan. Si Dean Ricardo Mendoza. Katatapos lamang nitong dumating. Imbes na lumapit sa biktima, diretso itong nakipag-usap sa head of security. Mahinahon. Walang pagmamadali. Halos parang ang mas mahalaga rito ay hindi ang kalagayan ng estudyante, kundi ang kung ano ang dapat gawin pagkatapos. Napansin iyon ni Isabela. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang ambulansya. Maingat na isinakay ang biktima. Habang isinasara ang pinto, bahagyang gumalaw ang kanang kamay ng babae. Mahina. Halos hindi mapansin. Ngunit nakita yon ni Isabela. Lumapit siya. Miss A. Mahina niyang bulong. Unti-unting iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Hindi ito makapagsalita. Ngunit bago tuluyang maisara ang pinto ng ambulansya, mahina nitong hinawakan ang manggas ni Isabela. Pinilit nitong magsalita. Huey! Huey! Lumapit pa si Isabela. Huwag gi. Halos pabulong lamang. Huwag gi. Kang magtiwala. Sani. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Tuluyan na itong nawalan ng malay. Sumara ang pinto. Umalis ang ambulansya. Nanatiling nakatayo si Isabela. Paulit-ulit niyang inalala ang huling sinabi ng babae. Huwag kang magtiwala sa E. Kanino? Hindi niya natapos. Ngunit sapat na yon upang lalo siyang maging maingat. Kinahapunan. Tinipon ng administrasyon ang lahat ng estudyante sa auditorium. Umakyat sa entablado si Dean Ricardo Mendoza. Malungkot ang kanyang mukha. Mga anak, isang malungkot na insidente ang nangyari ngayong araw. Hinihiling namin ang inyong panalangin para sa ating kapwa estudyante. Tahimik ang buong auditorium. Wala pa tayong sapat na impormasyon. Kaya hinihiling ko rin na huwag kayong magpakalat ng maling balita. Maraming tumango. Ngunit habang nagsasalita ang Dean, tahimik na napansin ni Isabela ang isa pang kakaibang detalye. Sa pinakalikod ng auditorium, may dalawang lalaking hindi estudyante. Hindi rin propesor. Pareho silang nakasuot ng itim na polo. May earpiece. At paulit-ulit nilang tinitingnan ang bawat estudyante. Hindi ang Dean. Hindi ang entablado. Kundi ang mga estudyante. Parang may hinahanap. Hindi niya sila kilala. Ngunit malinaw na hindi sila ordinaryong security personnel. Pagkatapos ng assembly, lumapit si Daniel. Okay ka lang? Ngumiti si Isabela. Ikaw? Napabuntong hininga si Daniel. Parang ang daming nangyayaring hindi normal. Tahimik na tumango si Isabela. Matagal na ba? Napatingin si Daniel. Ano nang ibig mong sabihin? Matagal na bang may mga ganitong insidente rito? Hindi agad sumagot si Daniel. Tumingin muna siya sa paligid. Tila sinisigurong walang nakikinig. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Kung gusto mong malaman ang totoo, hindi ito ang unang estudyanteng nahulog. Nanlamig ang pakiramdam ni Isabela. Ilan na? Mula noong first year ako, 4 na. 4. Tumango si Daniel. Lahat sila, scholar. Napahinto si Isabela. Sigurado ka? Lahat sila mahusay. Lahat sila biglang nag-withdraw. Pagkatapos, ilang araw lang, may nangyayaring aksidente. Hindi na nagsalita si Isabela. Sa isip niya ay mabilis na nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng palaisipan. Scholarship.
Withdrawal forms. Panmaking ng dokumento. Mga estudyanteng nawawala. Mga diumano'y aksidente. Hindi ito magkakahiwalay na pangyayari. May isang ugat ang lahat. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Tiningnan niya ang screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanay E. Agad niyang sinagot. Opo. Tahimik siyang nakinig. Unti-unti. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ano pong ospital? Opoy. Opoy. Paparating na po ako. Pagkababa niya ng telepono, halos manginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Tanong ni Isabela. Mahina siyang sumagot. Inatake sa puso si nanay. Hindi na nagdalawang isip si Isabela. Halika. Hahatid kita. Hindi. Nakakahiya. Magtataksi na lang ako. Ngumiti si Isabela. Wala nang panahon para mahiya. Mabilis silang lumabas ng campus. Habang papunta sila sa kalsada, may isang itim na silyo ang tahimik na nakapark sa kabilang side. Sa loob nito, nakaupo ang parehong lalaking kumuha ng litrato kay Isabela noong umaga. Kasama niya ngayon ang isa pang lalaki. Mas matanda. Mas seryoso ang mukha. Tahimik nitong pinagmamasdan sina Isabela at Daniel. Hindi natin inaasahan. Sabi ng photographer. Nagiging malapit na sila. Tahimik na sumagot ang matandang lalaki. Hayaan mo. Mas madali nating makokontrol ang sitwasyon kapag alam na natin kung sino ang pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang folder na hawak niya. Sa harapan nito ay may isang larawan. Larawan ni Daniel Cruz. Ngunit ang higit na ikinagulat ng photographer ay ang pangalawang larawang nasa ilalim nito. Isang lumang larawan ng isang batang babae na walang iba kundi si Attorney Isabela Reyes noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Napakunot ang noo ng photographer. Sir, bakit mayroon kayong lumang litrato niya? Tahimik na umiti ang matandang lalaki. Isang ngiting puno ng lihim. Dahan-dahan niyang sinabi ang mga salitang nagpabigat sa hangin sa loob ng sasakyan. Dahil bago pa man siya naging abogado, matagal na namin siyang kilala. Nanatiling tahimik si Atty. Isabela Reyes habang nakaupo sa loob ng taxi kasama si Daniel Cruz. Sa kanyang tabi ay bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng binata. Paulit-ulit nitong tinitingnan ang oras sa kanyang lumang relo habang mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi na ito halos mapakali. Pasensya ka na ni. Mahina nitong sabi. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Ngumiti si Isabela. Huwag kang mag-alala. Mas mahalaga ang nanay mo. Tumango si Daniel. Ngunit hindi napansin ng binata. Nasa side mirror ng taxi. 3 sasakyan ang sunod-sunod na sumusunod sa kanila. Hindi iyon aksidente. Mula nang umalis sila sa universidad, hindi na sila inalisan ng mga sasakyang iyon. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Isabela ang kanilang dalaw. Hindi siya nagpahalata. Kung haharapin niya agad ang mga sumusunod, masisira ang kanyang undercover mission. Mas mahalagang malaman muna niya kung hanggang saan ang kanilang operasyon. Pagdating nila sa pampublikong ospital ay agad bumaba si Daniel. Halos patakbo itong pumasok. Tahimik namang naglakad si Isabela sa likuran nito. Sa emergency room, nakita nila ang isang matandang babae na nakahiga sa hospital bed. Payat. Maputla. May nakakabit na oxygen. Agad na lumapit si Daniel. Nanay E. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ngumiti ito kahit halatang nanghihina. Nandito ka na pala. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng anak. Huwag kang umabsent sa klase. Nandito lang ako. Napayuko si Daniel. Nanay E. Huwag mo na akong isipin. Mahina itong natawa. Mas gusto kong maging abogado kaysa bantayan mo ako rito. Tahimik na nakatingin lamang si Isabela. Hindi niya maiwasang maalala ang sarili niyang ina. Noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap. Ganito rin ang sinasabi nito. Mag-aral ka. Kahit ako na ang bahala sa hirap.
Saglit siyang napalayo sa kasalukuyan. Ngunit mabilis siyang bumalik sa realidad nang marinig niya ang usapan ng dalawang nurse sa labas ng silid. Siya na naman ba? Scholar ang anak. Pareho noong mga nauna. Napahinto si Isabela. Hindi siya agad lumabas. Tahimik lamang siyang nakinig. Napapansin mo ba? Lihim na bulong ng isang nurse. Parang kapag scholar ang estudyante, laging may nangyayaring kakaiba sa pamilya. Huwag kang maingay. Mahirap na. Sabi ng supervisor. Huwag daw nating pag-usapan yon. Hindi na narinig ni Isabela ang kasunod. Dahil biglang tumingin sa kanilang direksyon ang isa sa mga nurse. Agad siyang lumayo. Ngunit sapat na ang kanyang narinig. Isa na namang koneksyon. Scholar. Pamilya. Mga aksidente. May taong sistematikong sumisira sa buhay ng mga estudyanteng tumatangging sumunod. Habang nag-iisip siya, lumabas ang doktor. Kayo po ba ang kamag-anak? Tanong nito kay Daniel. Opo. Huminga ng malalim ang doktor. Kailangan pong maoperahan ang nanay niyo. Nanlumo si Daniel. Magkano po? Tahimik na sinabi ng doktor ang halaga. Parang nawalan ng kulay ang mukha ng binata. Halos katumbas iyon ng mahigit 2 taong kinikita niya bilang waiter. Hindi siya agad nakapagsalita. Tahimik lamang siyang napayuko. Napansin iyon ni Isabela. Gusto niyang tumulong. Madali para sa kanya ang halagang iyon. Ngunit hindi maaari. Kapag bigla siyang naglabas ng malaking pera, magkakaroon ng tanong. Masisira ang kanyang pagkukunwari bilang ordinaryong estudyante. Kaya nanahimik muna siya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Narinig ko ang nangyari. Lumingon si Daniel. Hindi niya kilala ang lalaki. Ngumiti ito. Ako si Attorney Marco Villarreal. Legal advisor ng Scholarship Foundation. Napakunot ang noo ni Isabela. Wala ang pangalang iyon sa listahan ng legal advisors ng foundation na sinuri niya bago magsimula ang misyon. Patuloy ang lalaki. Narinig kong kailangan ng operasyon. Tumango si Daniel. May programa ang foundation. Sasagutin namin ang lahat ng gastos. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Totoo po. May isang kondisyon lang. Tahimik ang paligid. Ano po iyon? Umiti ang abogado. Bukas. May pipirmahan ka lang na ilang dokumento. Wala namang komplikado. Routine requirements lang. Biglang tumingin si Isabela sa lalaki. Hindi siya nagsalita. Ngunit agad niyang napansin ang maliit na leather folder na hawak nito. Parehong kulay. Parehong disenyo. Parehong logo. Eksaktong katulad ng folder na pinanggalingan ng Peking withdrawal document na nakita niya sa library. Lalong tumindi ang kanyang kutob. Ito na marahil ang unang pagkakataon na direktang lalapit sa kanya ang sindikato. Tahimik siyang umiti. Ngunit sa loob-loob niya. Sa wakas, lumalapit na kayo sa akin. Hindi alam ng lalaking nagpapakilalang abogado na ang babaeng tahimik lamang na nakatayo sa tabi ni Daniel ay isang veteranong trial lawyer na nakapagpabagsak na ng ilang malalaking kriminal sa korte. At sa unang tingin pa lamang, napansin na niya ang isang pagkakamaling hindi dapat nagawa ng lalaki. Habang inaabot nito ang business card kay Daniel, bahagyang nakausli mula sa folder ang isang dokumento. Isang pahina lamang. Ngunit sapat upang mabasa ni Isabela ang nakasulat sa itaas. Affidavit Voluntary Withdrawal. Eksaktong kapareho ng dokumentong nakita niya kanina. Ngunit mas nakakagulat ang pangalang nakasulat sa unang linya. Hindi pangalan ni Daniel. Hindi pangalan ng babaeng nahulog sa universidad. Kundi pangalan mismo ni Attorney Isabela Reyes. Huminto ang hangin sa parking lot. Ilang segundo ring walang nagsalita. Tanging ang mahinang tunog ng mga ilaw at ang malayong ingay ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada ang maririnig. Tahimik na pinagmasdan ni Atty. Isabela Reyes ang eksenang nasa kanyang harapan. Hindi siya kumurap. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit sa isip niya ay mabilis na niyang sinusuri ang bawat detalye. Ang tatlong lalaking ilang sandali lamang ang nakalipas ay buong tapang na nagbanta sa kanya.
Ngayon ay nakayuko. Hindi lubos. Hindi rin sobrang taas ng paggalang. Ngunit sapat iyon upang ipakitang may otoridad sa kanila si Professor Adrian Valdez. Hindi iyon normal. Kung tunay lamang na propesor ang lalaki, bakit siya sinusunod ng mga armadong taong malinaw na sanay sa operasyon? Dahan-dahang lumapit si Professor Adrian. Kalmado ang kanyang mukha. Parang wala lamang nangyayari. Pwede ba tayong mag-usap, Miss Reyes? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Isabela. Sa halip ay tumingin muna siya sa tatlong lalaki. Pagkatapos ay muling tumingin sa propesor. Kung pribadong usapan, pwede naman. Pero sila Tiningnan niya ang tatlo. Bakit nandito? Napangiti si Professor Adrian. Hindi mo na kailangang isipin yan. Lumayo na kayo. Isang utos lamang. Walang sigaw. Walang galit. Ngunit agad na tumalikod ang tatlong lalaki. Walang tanong. Walang pagtutol. Ilang segundo lamang. Nawala sila sa dilim. Mas lalong lumalim ang hinala ni Isabela. Tahimik silang naglakad ng propesor papunta sa maliit na hardin ng ospital. May ilang bakanting bangko roon. Wala halos tao. Huminto si Professor Adrian. Miss Reyes. Magaling kang mag-obserba. Hindi nagsalita si Isabela. Nakita kong kanina pa Marami kang napapansin. Tahimik lamang siyang tumango. Pagkatapos ay diretsyo siyang nagtanong. Kilala mo ba ang mga lalaking iyon? Ngumiti ang propesor. Sino sila? Mga taong Mas mabuting hindi mo muna makilala. Hindi natuwa si Isabela sa sagot. Professor, kung gusto mong magtiwala ako kailangan mong magsabi ng totoo. Napabuntong hininga si Professor Adrian. Alam kong hindi ka ordinaryong estudyante. Tumigil ang oras para kay Isabela. Ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Patuloy lamang siyang nakatingin. Matalino ka. Dagdag ng propesor. Masyadong matalino para maging simpleng transfer student. Tahimik lamang siya. Hindi siya umamin. Hindi rin siya tumanggi. Iyon ang isa sa pinakamahalagang tuntunin sa cross-examination. Kapag alam mong walang sapat na ebidensya ang nagtatanong, hayaan mo siyang magsalita. Mauunang magkamali ang kausap. At nangyari na iyon. Ngumiti ang propesor. Huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong. Napakunot ang noo ni Isabela. Bakit? Dahil pareho lang tayong naghahanap ng katotohanan. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sinusukat ng bawat isa ang isa. Sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagsasabi ng totoo? Biglang inilabas ni Professor Adrian ang isang lumang brown envelope. Iniabot niya ito kay Isabela. Ano ito? Buksan mo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may 5 lumang larawan. Mga larawan ng iba't ibang estudyante. Lahat nakangiti. Lahat naka-graduation gown. Ngunit ang mas nakagugulat, lahat ng mukhang iyon ay nakita na niya sa confidential file ng task force. Mga estudyanteng opisyal na idineklarang nawawala. Kilala mo sila? Tanong ng propesor. Tumango si Isabela. Lahat sila missing. Umiling ang propesor. Hindi. Patay na silang lahat. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa mga litrato. Sino ang pumatay? Tahimik ang propesor. Matagal bago ito sumagot. Kung sasabihin ko sa iyo ngayon, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Isabela. Hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Professor, kung alam mo ang totoo, bakit hindi ka nagsumbong? Napangiti ito. Ngunit puno ng lungkot. Sinubukan ko. Inabot ako ng 3 taon. Walang naniwala. Makalipas ang 1 linggo, nawala ang asawa ko. Nanahimik si Isabela. Pagkatapos namatay ang anak ko. Mahina ang boses ng propesor. Sinabi nilang aksidente. Pero alam kong hindi. Tahimik lamang silang dalawa. Sa unang pagkakataon,
Hindi na niya nakita si Professor Adrian bilang isang kahina-hinalang tao, kundi bilang isang taong matagal nang dinadala ang napakabigat na sugat. Simula noon, nagkunwari na lang akong walang alam. Para mabuhay. Lumipas ang 10 taon. Hanggang dumating ka. Biglang may tumunog na cellphone. Kay Professor Adrian. Tiningnan niya ang screen. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanlamig. Anong problema? Tanong ni Isabela. Hindi agad sumagot ang propesor. Unti-unti niyang ibinaba ang cellphone. Late na tayo. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang sinabi. May pumunta na sa bahay ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ano? Bago pa tayo magkita rito. May 4 na armadong lalaki ang nagtungo sa bahay nila. Hindi si Daniel ang pakay, kundi ang nanay niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Isabela. Bigla siyang tumakbo. Miss Reyes! Sigaw ng propesor. Ngunit hindi na siya huminto. Mabilis siyang sumakay ng taxi. Habang umaandar ang sasakyan, paulit-ulit niyang tinatawagan si Daniel. Walang sumasagot. Muli siyang tumawag. Wala pa rin. Sa ika-5 tawag, biglang may sumagot. Ngunit hindi si Daniel. Isang malamig na boses ng lalaki ang narinig niya. Attorney Isabela Reyes. Nanigas siya. Sa unang pagkakataon, may tumawag sa kanya gamit ang kanyang tunay na pangalan. Ilang araw ka pa lang sa unibersidad. Pero napakarami mo nang nalalaman. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki. Kung gusto mong makita pang buhay si Daniel Cruz, pumunta ka mag-isa. Walang pulis. Walang task force. Walang abogado. Ikaw lang. Pagkatapos, may narinig siyang mahinang sigaw sa kabilang linya. Boses iyon ni Daniel. Isabela, huwag kang. Biglang naputol ang tawag. Tahimik na ibinaba ni Isabela ang cellphone. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang mensaheng pumasok makalipas lamang ang ilang segundo. Isang litrato. Makikita rito si Daniel Cruz na nakatali sa isang lumang bodega. At sa likod niya, may isang lalaking nakatalikod. Ngunit kahit likod lamang ang nakikita, nakilala agad ni Isabela ang suot nitong mamahaling Amerikana. Parehong Amerikana na nakita niyang suot ni Dean Ricardo Mendoza noong umagang iyon sa unibersidad. Mahigpit na napahawak si Atty. Isabela Reyes sa kanyang cellphone. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang litrato. Hindi siya agad nagpadala sa emosyon. Bilang isang abogado, alam niyang ang bawat ebidensya ay kailangang suriin bago paniwalaan. Ilang beses na siyang nakakita ng mga larawang sadyang ginawa upang iligaw ang investigasyon. Pinalaki niya ang litrato. Unti-unti. Sinuri niya ang bawat sulok. Ang dingding. Ang kisame. Ang sahig. Ang anino. Hanggang sa napansin niya ang isang maliit na detalye. Sa kanang bahagi ng larawan ay may lumang fire extinguisher. Halos kupas na ang pulang pintura nito. Ngunit malinaw pa ring mababasa ang maliit na sticker. Warehouse District 12. Napakunot ang noo ni Isabela. Hindi marami ang gumagamit ng ganoong sticker. Noong ilang taon siyang legal consultant ng iba't ibang government agencies, minsan na siyang napunta sa lumang pantalan ng Maynila. At natatandaan niyang ang mga abandonadong bodega roon ay may ganoong marka. Ibig sabihin, hindi kalayuan ang kinaroroonan ni Daniel. Ngunit bakit ipinadala pa sa kanya ang litrato? Kung talagang gusto siyang patayin ng sindikato, hindi na nila kailangan pang bigyan siya ng pagkakataong hanapin ang binata. Iisa lamang ang paliwanag. Pain yon. Gusto siyang papuntahin. Gusto siyang mahulog sa bitad. Ngunit kung hindi siya pupunta, posibleng mamatay si Daniel. Tahimik siyang huminga ng malalim. Magaling ang plano ninyo. Bulong niya. Pero hindi sapat. Agad niyang tinawagan ang encrypted phone. Mabilis sumagot ang nasa kabilang linya. Status. Kailangan ko ng impormasyon. Sabihin mo. Warehouse District 12. Tahimik ang kabilang linya habang mabilis ang pagtipa sa computer. Makalipas ang ilang segundo,
May 12 abandonadong warehouse. Isa lang ang may aktibong kuryente. Ano ang number? Bodega number 7. May nakarehistrong may-ari. Wala. Dummy Corporation. Tumango si Isabela. Sino ang huling pumasok? Tahimik muli ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali. 2 truck. Isang black rally. At biglang tumigil ang analyst. Ano? May pumasok ding sasakyan ng unibersidad. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Sasakyan ng unibersidad. Official vehicle. Registered sa opisina ng DIEN. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Ngunit bilang abogado, hindi sapat ang hinala. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan pa rin niyang pumunta. Hindi para iligtas lamang si Daniel, kundi para makuha ang katotohanang matagal nang nagtatago. Habang mabilis na umaandar ang taxi, bigla niyang napansin ang driver. Matanda. Tahimik. Hindi ito nagsasalita. Ngunit paulit-ulit nitong tinitingnan ang rearview mirror. May problema ba? Tanong ni Isabela. Bahagyang umiti ang driver. Miss A. May 3 sasakyan pong sumusunod sa atin. Hindi na siya nagtaka. Kailan pa? Mula pa po sa ospital. Tahimik siyang tumingin sa likuran. Isang itim na ragi. 2 puting van. Pare-parehong walang plaka sa harapan. Hindi iyon ordinaryong pagsunod. Operasyon iyon. Kuya. Mahinahon niyang sabi. Pwede bang lumiko tayo sa eskolta? Napatingin ang driver. Wala po tayong dahilan doon. Alam ko. Pero gawin niyo. Tumango ang matanda. Bigla nitong binilisan ang takbo. Pagliko nila sa makitid na kalye. Sumunod agad ang 3 sasakyan. Umiti ng bahagya si Isabela. Salamat. Sigurado na ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi aksidente. Talagang ako ang target. Maya-maya pa. Biglang nagsalita ang driver. Miss A. Kung hindi po kayo magagalit Napatingin siya rito. Parang Nakita na kita noon. Napangiti si Isabela. Talaga? Tumango ang matanda. 15 taon na ang nakaraan. Hindi ko makalimutan. Ikaw iyong batang umiiyak sa labas ng Hall of Justice. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Unti-unti niyang tiningnan ang mukha ng driver. May puting buhok na ngayon. Mas matanda na. Ngunit, nakilala rin niya. Kuya Ernesto. Umiti ang matanda. Naalala mo pa pala ako. Si Kuya Ernesto. Ang taxi driver na minsang tumulong sa kanya noong 16 na taong gulang pa lamang siya. Noong araw na mamatay ang kanyang ama. Noong wala siyang pamasahe pauwi. Noong walang gustong tumulong sa kanya. Ang lalaking ito ang naghatid sa kanya ng libre. At bago siya bumaba noon, sinabi nito ang mga salitang hindi niya kailanman nakalimutan. Balang araw, hidya ipaglaban mo ang mga taong walang kayang ipaglaban ang sarili nila. Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo siyang nagsikap maging abogado. Napangiti si Isabela. Salamat Kung hindi dahil sa inyo baka hindi ako naging abogado. Umiti rin ang matanda. Alam kong maaabot mo. Biglang nag-iba ang tono ng mukha ni Kuya Ernesto. Humawak kayo. Ano? Hahabol na sila. Kasabay ng sinabi nito. Biglang bumilis ang itim na ragi. Malakas itong bumangga sa likuran ng taxi. Bang! Napasandal si Isabela sa upuan. Muntik nang mawala ng kontrol ang sasakyan. Ngunit mahusay ang matandang driver. Agad nitong naituwid ang manibela. Kasunod noon, lumabas ang 2 lalaki sa bintana ng puting van. May hawak silang baril. Yumuko kayo! Sigaw ni Kuya Ernesto. Agad yumuko si Isabela. Sunod-sunod ang putok. Bang! 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 Nabasag ang likurang salamin ng taxi. Nagliparan ang mga bubog. Humarurot ang taxi sa makitid na daan. Habang nagpapatuloy ang habulan,
Napansin ni Isabela ang isang motorsiklong papalapit mula sa kabilang direksyon. Isang rider. Nakaitim. Naka-full face helmet. Paglapit nito sa taxi, bigla itong pumantay sa bintana. Inakala niyang isa rin itong kalaban. Ngunit laking gulat niya nang ihagis nito ang isang maliit na itim na pouch papasok sa taxi. Buksan mo! Sigaw ng rider bago ito mabilis na humarurot palayo. Napatingin si Isabela sa pouch. Agad niya itong binuksan. Sa loob ay may isang flash drive, isang lumang susi, at isang maikling sulat na sulat kamay. 3 salita lamang ang nakasulat. Huwag mong pagkatiwalaan si Adrian. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas. Si Professor Adrian Valdez ang unang taong nagsimulang pagkatiwalaan niya. Ngunit ngayon, may isang hindi kilalang tao ang nagbabala sa kanya. At habang hawak pa rin niya ang sulat, biglang tumunog ang encrypted phone sa kanyang bulsa. Ang caller ID ay may isang pangalan lamang. Professor Adrian Valdez. Mabilis na tumunog ang encrypted phone sa kanyang bulsa. Hindi agad ito sinagot ni Atty. Isabela Reyes. Sa halip ay pinagmasdan muna niya ang screen habang patuloy na humaharurot ang taxi sa makitid na kalsada. Sa likuran nila ay hindi pa rin tumitigil ang itim na sige at ang 2 puting van. Paminsan-minsan ay muli na namang may naririnig na putok, dahilan upang mapilitan si Kuya Ernesto na paulit-ulit na umiwas sa mga sasakyan sa kalsada. Miss! Sigaw ni Kuya Ernesto habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi na tayo magtatagal kung diretsyo lang tayo. Napatingin si Isabela sa harapan. May ginagawa ang matandang driver. Hindi ito basta tumatakas. May direksyon itong tinatahak. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Huwag kayong mag-alala. May kilala pa akong lugar. Hindi na siya nagtanong. Samantala, patuloy pa ring tumutunog ang telepono. Sa wakas ay sinagot niya ito. Tahimik muna ang kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Professor Adrian Valdez. Isabela. Hindi na nito ginamit ang apelyido niyang Reyes. Hindi na rin ang Miss. Direkta na ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ibaba mo ang tawag kung may ibang taong nakakarinig. Mahinang sabi ng propesor. Tahimik na tumingin si Isabela kay Kuya Ernesto. Pagkatapos ay inilagay niya sa speaker ang tawag. Gusto kong marinig din niya. Sandaling natahimik si Professor Adrian. Matigas talaga ang ulo mo. Hindi ako tumawag para makipagtalo. Mabuti. Sagot ni Isabela. Dahil marami rin akong tanong. Unahin mo akong sagutin. Ikaw ba ang nagpadala ng mensahe na nagsasabing huwag kitang pagkatiwalaan? Tahimik ang kabilang linya. Anong mensahe? Napatingin si Isabela sa maliit na sulat. Huwag mong pagkatiwalaan si Adrian. Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang buntong hininga ng propesor. Ibig sabihin nagsimula na silang maglaro. Napakunot ang noo ni Isabela. Sino? Hindi ko maipapaliwanag sa telepono. Makinig kang mabuti. May nagtaksil sa loob ng task force. Parang may malakas na hampas na tumama sa dibdib ni Isabela. Ano? Hindi ligtas ang encrypted phone. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Kahit kanino. Kasama ka. Direktang tanong niya. Tahimik ang propesor. Hindi ko masasagot yan. Bakit? Dahil kahit sabihin kong hindi, wala ka ring dahilan para paniwalaan ako. Tahimik na napangiti si Isabela. Tama ang propesor. Kung siya ang nasa posisyon nito, ganoon din ang isasagot niya. Biglang nagsalita muli si Adrian. Puntahan mo ang Bodega 7. Huwag mong iligtas si Daniel agad. Unahin mo ang basement. Basement. Doon nagsimula ang lahat. Bago pa makapagtanong si Isabela, biglang naputol ang tawag. Kasabay nito, tumunog ang isa pa niyang cellphone. Government line. Sinagot niya agad. Isabela. Sigaw ng analyst. May emergency. Ano? May leak tayo. Nanlamig ang pakiramdam niya. Anong leak? May nag-access sa buong undercover file mo.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. Hindi. Kanina lang. Lahat ng tunay mong records. Pictures. Educational background. Government clearance. Pati ang tunay mong address. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Kung nakuha ng sindikato ang lahat ng iyon, hindi na lamang siya ang nasa panganib. Pati ang lahat ng taong naging bahagi ng kanyang buhay. Paano nangyari? Hindi namin alam. Pero may isang account lang ang gumamit. Sino? Tahimik ang analyst. Pagkatapos ay sinabi nito ang pangalang nagpabigat lalo sa sitwasyon. Account ni Director Roberto Santiago. Si Director Roberto. Ang pinuno mismo ng task force. Ang taong personal na nag-recruit kay Isabela para sa undercover mission. Hindi siya agad nakapagsalita. Sigurado ba kayo? Triple verified. May digital signature. Siya lang ang may access. Biglang nagsalita si Kuya Ernesto habang nagmamaneho. Hawak kayo. Ano nang? Hindi pa natatapos ang kanyang tanong. Nang biglang may malaking truck na lumabas mula sa isang eskinita. Diretso itong humarang sa kanilang dinaraanan. Malakas na inapakan ni Kuya Ernesto ang preno. Screech! Umusok ang mga gulong. Halos 1 pulgada na lamang. At babangga na sila. Ngunit sa huling sandali. Mabilis na iniikot ng matanda ang manibela. Dumaan sila sa napakakitid na espasyo sa pagitan ng truck at ng konkretong poste. Kasabay noon, bumangga ang itim na regi sa likuran ng truck. Umalinggaw ang malakas na pagsabog ng salamin. Nagkagulo ang mga sasakyan. Ngayon na! Sigaw ni Kuya Ernesto. Lumiko siya sa isang makitid na daan. Pagkaraan ng halos 5 minuto, huminto sila sa harap ng isang lumang talyer. Mukhang abandonado. Tinulungan ng matanda si Isabela na bumaba. Hindi na nila tayo masusundan dito. Napatingin siya sa paligid. Tahimik. Walang tao. Nasaan tayo? Umiti si Kuya Ernesto. Sa lugar ng isang matandang kaibigan. Biglang bumukas ang malaking bakal na pinto ng talyer. May lumabas na isang matandang lalaki. Mahaba ang puting buhok. May suot na lumang mekanikong uniforme. Pagkakita pa lamang niya kay Isabela. Bigla itong natigilan. Unti-unti nitong nilapitan ang babae. Pinagmasdan ang kanyang mukha. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata nito. Hindi maaari eh. Mahina nitong sabi. Ikaw, Lee. Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo. Napahinto si Isabela. Kilala ninyo ang nanay ko. Tumango ang matanda. Hindi lamang tumango. Unti-unti siyang napaluha. 25 taon kitang hinanap, Lee. Akala ko ni. Patay ka na rin. Naramdaman ni Isabela na may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Hindi niya kilala ang matandang ito. Ngunit tila kilalang kilala siya nito. At ang higit niyang ikinagulat. Nang marinig niya ang sumunod nitong sinabi. Anak ako ang dating bodyguard ng iyong ama. At ang dahilan kung bakit pinatay ang tatay mo ay ang parehong dahilan kung bakit kanila gustong patayin ngayon. Lumipas ang ilang segundo na tila napakahaba bago tuluyang nakapagsalita si Atty. Isabela Reyes. Nakatingin lamang siya sa matandang mekaniko habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga pira-pirasong gunita ng kanyang pagkabata. Ang kanyang ama. Ang gabing puno ng sigawan. Ang mga ilaw ng sasakyan. Ang mga taong nagtakbuhan. At ang pangakong minsan ay binitiwan ng kanyang ina. Huwag mong hahanapin ang nakaraan, Isabela. Darating ang araw, kusa itong hahanap sayo. Ngayon, narito na nga ito. Dahan-dahang inilabas ng matandang lalaki ang isang lumang kahong bakal na itinago sa ilalim ng workbench ng talyer. Halata ang kalumaan nito, may kalawang sa gilid at kupas na ang kulay. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Ito ang ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama bago siya mamatay. Tahimik na binuksan ni Isabela ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang cassette tape, ilang litrato, isang fountain pen, at isang makapal na folder na may nakasulat na. Kung mabasa ito ng anak kong si Isabela, ibig sabihin ay nabigo akong protektahan siya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nandoon ang lahat.
Mga tunay na pangalan ng mga nasa likod ng sindikato. Mga bank record. Mga peking scholarship. Mga pinilit na withdrawal documents. Mga estudyanteng pinatahimik. Mga pamilyang binantaan. At higit sa lahat, may mga dokumentong pirmado mismo ng ilang makapangyarihang personalidad na matagal nang iginagalang ng publiko. Ngunit isang pangalan ang nagpahinto sa kanya. Hindi si Dean Ricardo Mendoza. Hindi rin si Victor Salazar. Kundi ang pangalan ng taong pinakatinuturing niyang kakampi. Director Roberto Santiago. Ang pinuno ng task force. Ang taong nagpadala sa kanya sa undercover mission. Ang taong unang nagsabing gusto niyang malinis ang sistema. Ngunit ayon sa mga dokumento, isa pala ito sa mga nagtatag ng sindikato mahigit 20 taon na ang nakalipas. Napaupo si Isabela. Lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pag-leak ng kanyang undercover identity. Ang mga taong laging nauuna sa bawat galaw niya. Ang mga peking operasyon. May taong nasa loob mismo ng gobyerno ang kumokontrol sa lahat. Tahimik na nagsalita ang matandang bodyguard. Ang ama mo ang unang tumanggi sa kanila. Abogado rin siya. Nang tumanggi siyang pirmahan ang mga peking dokumento, pinatay nila siya. Sinubukan ka rin nilang hanapin noon. Kaya itinago ka ng nanay mo. Napaluha si Isabela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Nalalaman na niya ang buong katotohanan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinawagan niya ang isang taong alam niyang hindi bahagi ng sindikato, isang matagal na niyang mentor sa hudikatura na kilala sa kanyang integridad. Kasabay nito, ipinadala niya ang lahat ng digital na kopya ng ebidensya sa maraming ligtas na lokasyon upang hindi na ito mabura o maitago. Habang ginagawa niya iyon, pinamunuan ni Professor Adrian Valdez ang pagligtas kay Daniel Cruz sa Bodega No. 7. Sugatan ngunit buhay na natagpuan si Daniel. Nang dumating ang mga otoridad na hindi kontrolado ng sindikato, nagsimula ang sunod-sunod na pag-aresto. Naaresto si Victor Salazar matapos ang maikling habulan. Naaresto rin si Dean Ricardo Mendoza, na umamin na ginamit ang unibersidad bilang sentro ng pamimilit at pameke ng mga dokumento kapalit ng malaking salapi. Sa huli, hindi na nakatakas si Director Roberto Santiago. Ang mismong ebidensyang matagal niyang itinago ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa korte, muling nagsuot ng itim na toga si Atty. Isabela Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naroon bilang undercover student. Naroon siya bilang abogado ng mga pamilyang matagal nang nawalan ng boses. Isa-isang tumestigo ang mga dating estudyante. Lumabas ang katotohanan. Napatunayang inosente ang mga pinagbintangang biktima. At ang mga taong umabuso sa batas ay nahatulan ayon sa batas. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang bumalik sa normal ang unibersidad. Mas mahigpit na ang sistema. Mas ligtas na ang mga estudyante. Si Professor Adrian Valdez ay muling nagturo, dala ang pag-asang wala ng kabataang matatakot magsabi ng totoo. Si Daniel Cruz naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng legal scholarship na legal at malinis ang pinagmulan, natupad niya ang kanyang pangarap na makapasok sa law school. Ang kanyang ina ay tuluyang gumaling matapos ang matagumpay na operasyon. Isang hapon, habang naglalakad sina Isabela at Daniel sa loob ng campus, huminto ang binata. Kung hindi ka nagkunwaring estudyante, marahil hindi namin malalaman ang lahat ng ito. Ngumiti si Isabela. Hindi mahalaga kung sino ang unang lumaban. Ang mahalaga ay, may mga taong hindi tumigil hanggang lumabas ang katotohanan. Napatingala sila sa lumang gusali ng unibersidad. Tahimik ang paligid. Ngunit iba na ang pakiramdam nito. Wala na ang takot na minsang bumalot sa bawat pasilyo. Pinalitan na iyon ng pag-asa. At habang papalayo si Atty. Isabela Reyes, alam niyang hindi natatapos ang laban para sa hustisya sa isang kaso lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay siyang tiyak. Ang katotohanang minsang itinago ng napakaraming tao ay hindi na kailanman maibabaon muli sa dilim. At doon nagwakas ang kwento ng isang magandang babaeng abogado na nagkunwaring estudyante, isang babaeng piniling isugal ang sariling buhay upang ilantad ang katotohanan at ipaglaban ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa mga inosente. Ang kanyang tapang ay naging paalala na maaaring pansamantalang manaig ang kasinungalingan, ngunit sa huli, ang katotohanan pa rin ang laging may huling salita.